Hello sports fans, welcome to Efren Reyes the Magician reaction and commentary videos. For today's reaction video, pag-uusapan natin itong laban ni Efren Reyes versus dito kay Steve Davis dito sa laro nila ng World Pool League. Final match ito noong year 2002. So mapapansin natin dito, ito na yung pangatlo na nakalaban ni Efren Reyes, si Steve Davis, no? At pangatlong championship match din itong nangyayari na ito dito kay Reyes at kay Steve. So si Reyes ang nanalo sa lag, kaya siya yung magbe-break. Unfortunately, medyo dry break yung ginawa dito ni Reyes at open ang table para dito kay Steve Davis. So may chance na dito si Davis para maka-score at maka-clear ng ilang mga bola. Open ang one ball sa side pocket. Muntik nang nakarambola doon ni Steve Davis yung 9 ball, no? At mukhang very disappointed dito si Steve Davis dahil tumama sa 9 ball at hindi na control itong bola, kaya tumago sa ball number 4 itong cue ball, kaya nawalan ng tira, okay? Nawalan ng sight doon sa preparation niya or positioning, ball positioning sa ball number 2. So problematic si Steve Davis sa second shot niya. Tingnan natin kung paano niya diskartihan ito. So na foul dito si Steve Davis, hindi tinamaan yung ball number 2, kaya ball in hand dito si Reyes. Nahirapan talaga itong mga European, no, tsaka mga American sa mga kick shots. Hindi tulad ni Reyes, napakagaling talaga sa kick shot ni Reyes. Ang mga European, ang karamihan na ginagawa nila, nagja-jump shot sila. Pero dito sa mga Asians, mas magaling sila sa ball rotation, cushion shots, kick shots, instead of yung nag-jump shot sila. So good shot para doon sa ball number 3 at sunod na bola, ball number 4. Nice packet pa rin dito sa number 5 para sa side pocket. Maganda yung posisyon ng cue ball dito at pinasama lang ni Reyes, no? Itong ball number 6. Ganun na nga, ang ganda ng posisyon niya dito sa ball number 7. Mukhang makaka-run out na dito si Reyes at napakaganda ng posisyon nitong mga bola. At last 2 ball para sa rack number 1. Mahusay sa ball positioning talagang itong si The Magician. So last ball para sa rack number 1. 9 ball is deposited. Score natin is 1-0. First blood natin kay Reyes. So ito ay isang alternate breaking system, kaya si Steve Davis ang magbe-break sa rack number 2. Napakahusay ng break na yun ni Steve Davis at dalawang bola kaagad ang pumasok dito sa iisang corner pocket, no? At meron pa siyang tira sa ball number 1. Good shot sa ball number 1 and maganda itong preparation, ball position sa 3 and 4.
Nice position para sa ball number 5. Maganda ang takbo ng ball positioning dito ni Steve Davis at mukhang makaka-run out din siya dito sa rack number 2. Good shot. Ang ganda nung placing, no? Preparation dito sa bola. At naipasok niya nga itong ball number 9 kaya nag-tie dito si Reyes. All one tayo dyan pero mag-skip tayo dito sa rack number 7 at ang naging score natin dyan 4 racks kay Reyes at 2 racks naman kay Steve Davis. So mag-skip tayo dyan sa susunod na rack at pupunta tayo dito sa rack number 7. Ang score natin ay 4-2 in favor of Reyes. So si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 7. So napakahusay ng break dito ni Reyes, no? Naka-4 na bola, 2, 3 side at saka isang corner packet. Palakpakan itong mga audience dito sa break ni Reyes. Ngunit medyo masaklap dito sa ball number 2 ay walang possible shots para sa pocketing. So ano kayang gagawin natin dito sa tira na ito kay Reyes? Pwede siyang mag-bank shot pero mahirapan siya dito sa ball positioning sa next object which is 3 ball. So tingnan natin kung itatry ni Reyes na ibang shot ito or mag-play safe siya. Sinipat ni Reyes yung opposite direction, no? Papunta dito sa 3 and 9. Tingnan natin kung anong balak niya dito. Ito nga, ang ginawa niya ay nag-play safe siya at idinikit niya pa ng konti dito sa rail, yung cue ball. Maayos naman itong play safe ni Reyes at sinisipat ni Steve Davis, no, may kaunting puwang or window para tamaan niya yung ball number 2. So very disappointed dito si Steve Davis at tinitingnan niya kung papaano niyang solusyonan itong puzzle na ito. Napalusot niya. Nagawan pa rin niya ng paraan para i-play safe itong ball number 2. Ngunit may kaunting window pa rin, no? Pwedeng i-cut or tin shot dito ni Reyes. Pumasok doon sa corner pocket sa bandang kaliwa itaas. At tingnan natin kung magawa nga ito ni Reyes. Medyo makapal yung tira doon ni Reyes kaya nag-miss sa tira niya at open ang table para kay Steve Davis, no? So babalik dito si Steve Davis at very disappointed dito si Reyes. Hindi makapaniwala doon sa tira niya na yon. So sinisipat dito ni Steve Davis yung possible ball positioning at aiming naman siya dito sa ball number 2. Maganda yung pasok at maganda rin yung ball position sa ball number 3. So mukhang nasa pabor ni Steve Davis itong takbo ng laro at posisyon ng mga bola.
So last 3 balls para dito sa rack number 7. Pasok yung 9 ball. Ito nga, naka-score ulit dito si Steve Davis. Score natin is 4-3. Si Davis ulit ang magbe-break dito sa rack number 8. Mukhang dry break na naman dito si Steve Davis, no? Walang pumasok na bola at back to table si Reyes. Open ang table doon sa ball number 1 sa itaas. So, pwedeng maipasok yan sa corner pocket. Depende dito sa schedule ng kanyang pagpo-position ng bola sa ball number 2. So napakaganda pa rin ng ball positioning ni Reyes dito sa rack number 8. Reyes, nakakakuha siya ng magandang ball positioning dito at sinisimulan na niyang mag-clear no, ng table at ay pasok itong remaining na mga bola. So kumukuha ng better position si Reyes. Ni-estimate niya lahat ng anggulo. So very precise pa rin dito si Reyes sa kanyang tira. Ito nga, naka-stop ball siya dito sa 5 and position dito naman sa ball number 6. Mukhang sumakto pa doon sa prediction ni Reyes na yun, no? Ang galing ng prediction ni Reyes. Last 2 balls. Napakahusay pa ng ball positioning dito ni Reyes. So break natin dito kay Reyes pa rin. Mukhang disappointed dito si Reyes sa kanyang break. Although may pumasok na isang bola, yung 7 ball. Walang magandang tira dito sa ball number 1. Pwedeng play safe siya or mag-push ng kanyang tira. Nag-intentional foul dito si Reyes at nag-play safe siya. Kaya ball in hand dito kay Steve Davis, no? Tingnan natin kung ano ang discarded dito ni Davis.
Yung one ball dito sa ibaba sa corner pocket, medyo alanganin, may nakaharang na tres. So, tingnan natin dito yung palitan nila ng safety shots. So, nag-counter safety naman at muntik nang may scratch dito si Reyes, no? May possible shot dito sa ball number 1 pero walang possible pocketing. At naka-laylay na dito sa corner pocket yung bola. Anong gagawin dito ni Steve Davis? Mukhang naisahan dito si Steve Davis, no, doon sa intentional foul na yon. At mukhang wala talagang maayos na tira dito sa binigay ni Reyes na ito. So malaking foul ito. Kaya tingnan natin kung anong tsamba na gawin dito ni Steve Davis. So wala pa rin pumasok, no, at na-open itong table kay Steve Davis. Walang pumasok para sa kanyang team. Ang score natin ngayon ay 5-3 in favor of Reyes. This is a 9-ball race to 9. World Pool League ang pinaglalaruan nila ngayon at ito'y ginanap noong 2002. At ang pinakahuling kalaban dito ni Reyes ay si Steve Davis. So pangatlong beses na silang naglaban sa ganitong tournament. Kaya kabisado na nila yung bawat galaw at bawat tira. Napasobra yung draw shot doon ni Reyes, kaya mukhang ang hirap ipapasok itong ball number 3 na to. At ito nga, sinampal pa ni Reyes yung kanyang sarili dahil hindi siya makapaniwala doon sa lakas ng kanyang backspin. So hindi pumasok, hindi na itago ni Reyes yung ball dito sa likuran ng 4 and 6, kaya kamot ulot si Reyes. Open table ngayon itong rack na to para kay Davis. For the ball number 4 sa corner pocket. Nice shot. At nakaparallel naman itong ball number 5 doon sa kabilang pocket. So ang ganda nung ball positioning dito ni Steve Davis. At mukhang makaka-run out siya dito sa pinapakita niyang tira na to. Ang score natin ngayon guys is 5-4 in favor of Reyes pa rin.
Si Steve ang magbe-break sa rack number 10. Mukhang may dalawang bola na kaagad ang pumasok sa break na ito ni Steve Davis at back to table siya para sa susunod na object ball. So ang susunod na object ball ay ball number 2 nandoon sa itaas. Nag-bank shot itong si Davis para maitago itong ball number 2 at saka yung cue ball, pero nagkaroon ng chance and window dito si Efren Reyes para sa possible combination shot dito sa 8 ball. So very disappointed dito si Steve Davis at nagbase si Reyes. Ito nga, nakadalawang bolang magkasunod, double shot ang ginawa doon ni Reyes. Napakahusay nung kanyang push combination shot na yon. Ball number 4 sa corner pocket. Sablay dito si Reyes, mukhang kumalog at inalat dito sa ball number 4, kaya open ang table para kay Steve Davis. Nag-take advantage na dito si Steve Davis sa kanyang tira. Backspin ng konti. Ito nga last 2 ball at maganda yung ball positioning dito ni Steve. Mukhang na-steal ni Steve Davis dito kay Reyes yung rack number 10. Ang ganda nung ball positioning niya dito para sa ball number 9. Last ball para sa rack number 10. Naipasok ni Steve Davis at tabla ang score natin, all 5 at makita natin dito si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 11. May pumasok na bola, dalawang bola ang pumasok dyan sa break na yan ni Reyes at mukhang meron siyang magandang opening para dito sa ball number 1. Nice pocket shot. Ito nga, ang ganda ng ball position sa tres. Konting ikot ng bola para sa ball number 4. Ganon pa rin, konting tira lang para sa ball number 5. Bounce back para dito sa ball number 5 sa corner pocket. Mukhang makaka-run out dito si Reyes at maganda itong position ng cue ball, side pocket itong 8 ball at corner pocket naman yung 9 ball. So makaka-run out dito si Reyes at maganda naman itong position ng kanyang tira.
So score natin ngayon guys, 6-5 in favor of Reyes at nag-break nga doon si Steve Davis at nakapasok ng 1 ball. Ito, itatry na mag-kick shot dito ni Reyes sa ball number 2. Pinakargahan niya yung 8 at pumasok yung ball number 3. Kaya lang dumikit itong cue ball dito sa object ball. Mukhang mahirapan dito sa preparation itong si Reyes. So mukhang magpe-play safe si Reyes dito sa napakagaling na play safe dito sa ball number 2 at back to table itong si Davis. So counter safety para kay Davis. Nice shot. Mukhang na-open itong ball number 2 dito kay Reyes. So, mintis dito si Reyes, no? Sobrang nipis yung kanyang pagkakatira dito. Kaya back to table ulit dito si Davis para sa tira. Very disappointed si Reyes doon. Okay. Aiming si Davis sa ball number 2 at pumasok sa corner. Ito nga sa ball 4 naman sa side pocket. Ang ginawa niya, pinasok niya pa rin doon sa corner para magkaroon ng better position dito sa ball number 5. So iba talaga yung isip nitong mga veteran pool player, no, sa tulad nating mga rookie na naglalaro ng pool. Sila kakaiba yung kanilang mga ball positioning. At eto nga sa preparation niya at position sa ball number 6. Mukhang makaka-run out dito si Davids. So kinakausap ni Davis yung sarili niya. Mukhang hindi siya satisfied doon sa kanyang tira. At umangat ng konti itong cue ball kaya ikakat niya pa itong ball number 7. So mahirap po ito. Tingnan natin kung magawa niya ng paraan. Napakahusay nung cut na yun ni Davis, no? Kaya lang ito medyo long shot ang tira niya sa 8. At mukhang hindi rin satisfied dito si Davis sa pagka-cut do. At yung position ng 8 ball. So ano kaya yung discarding gagawin dito ni Davis? Mukhang nag-bank shot doon para makakuha ng better position. Kaya lang, so double purpose yun, bank shot at the same time, pwede rin siya maging safety shot based doon sa kanyang power, no, sa pagtira doon sa 8. Pero bakit hindi niya diniretsyong ipasok yung 8 at paikutin yung bola? So iba talaga mag-isip itong mga European, no, at gusto pang pahirapan si Reyes. Pero makikita natin dito si Reyes kung papaano siya nag-bank shot, no? In-school niya itong pinakamatandang pool player. Eto, tingnan natin ang nangyari. So si Efren Reyes talaga isa pinakamagagaling na kick shot and bank shot player sa buong mundo. So
wag natin siya dapat testingin sa ganung mga klaseng tira at mapapahiya tayo. Ito, pumasok nga yan. 7-5 ang score natin dito in favor of Reyes. Si Reyes ang magbe-break para dito sa rack na to. At tingnan natin kung makapasok ng bola dito si Reyes. May isang bola na pumasok sa side pocket. Mukhang na-scratch doon si Reyes, no? At na-foul, ball in hand para dito kay Davis. Yun nga, na-scratch si Reyes sa kanyang break. So, dry break yan at na-scratch pa siya kaya foul, ball in hand para kay Steve Davis. So, tingnan natin kung magawa ng paraan nito ni Davis at maka-run out dito sa rack number 13 na ito. Aiming sa ball number 2. Medyo maganda yung ball positioning dito ni Davis at diretso dito sa ball number 3 sa corner pocket. Easy shot para sa ball number 3. So next object ball itong ball 4 dito sa corner pocket sa ibaba. Yun, kumalog, sumablay dito si Steve Davis, no? So na-open ang table kay Reyes. Chance ito ni Reyes para ma-steal itong rack na ito kay Steve Davis. Medyo makapal ng konti yung tira doon ni Davis kaya kumalog, no, doon sa butas ng corner pocket. So chance ito ni Reyes para maka-abante. Muntik may scratch pero buti na lang tumama sa kanto. Very disappointed yata dito si Reyes sa kanyang tira. Umikot. Medyo tumama dito, no, dumikit dito sa rail kaya medyo mahirap talaga yung tira na to. At object ball natin dito ay ball number 5. So yung position ng bola medyo dikit dito sa rail kaya mahirap gawa ng paraan ni Reyes. Good shot. Ito na, nakapasok ng magandang tira na yon. Last 3 ball, maganda yung position dito sa 7 ay nakatutok na sa corner pocket. So pwede na siyang mag-draw dito or stop ball para sa position niya sa ball number 9. Last ball para sa rack 13, pumasok yung 9 at si Reyes ang unang nakapanik sa last rack. 8-5 ang score natin dito in favor of Reyes. So si Steve Davis naman ang magbe-break. Tingnan natin kung maka pull out siya dito ng isa pang score. Maganda yung kanyang break sa 1 ball. Ang problema, itong ball number 2 dumikit sa ball number 6. So, dead ball itong ball number 2. Kaya, mahirapan si Steve Davis dito para ipasok ang dos. Ang pwede niyang gawin, option 1, pwede siyang mag-kick shot at ma-combination yung 6 sa corner pocket.
or mag-kick shot din siya para makapag play safe. Yun ang pwedeng gawin dito ni Steve Davis. So pwedeng kick shot or combination shot. So pinag-iisipan na mabuti ito ni Davis para makakuha siya ng magandang play safe. Dahil ito nga po ay last rock ni Reyes. Ito nag-push itong si Davis dito kay Reyes. Tingnan natin kung iti-take ni Reyes itong push na ito. So mukhang tinik nga ni Reyes. Nagdalawang isip. Ito iti-take ni Reyes yung post ni David. So nag-counter safety ulit dito si Reyes. At naitago niya pa rin itong ball number 2 sa likuran ng ball number 9. Palakpakan po dito yung mga viewers natin, no, sa ganda ng kanyang play safe. Nakakuha din ng counter play safe itong si Steve Davis at naitago niya dito sa dalawang bola, no, sa gitna. Makita natin dito nagtitrade na ng puro safety shot itong dalawang batikan, no, veteran sa pool, at hindi sila patalo sa paglalagay ng mga safety nila. Ito ang balik ni Reyes. Natawa pa siya dahil tinitis niya dito si Davis, no, sa kanyang tira na yon, at tinitingnan-tingnan niya pa. So parang tinitis dito ni Reyes si Davis dahil nakapag return siya ng safety shots. Tingnan natin kung sinong bibigay sa dalawa sa battle of safety dito ni Steve. At mukhang bumigay na nga dito si Steve Davis at na-open itong ball number 2 kay Reyes. So open ang table ngayon para dito sa ball number 2. Nice packet para doon sa ball number 2 at meron siyang position dito sa ball number 3 sa side packet. Konting rotation at nakita natin dito na umikot nga itong bola. Nice packet shot. Ang ganda nung ball positioning dito ni Reyes at mukhang makaka-run out nga si Reyes dito sa last rack na ito, no, at last 4 balls, last 3 balls. Ang ganda ng positioning niya dito sa 7. Mukhang titirahin niya lang ng konti ito para sa preparation sa 8. Good shot para doon sa tira na yun. At last ball nga dito si Reyes. At ma-declare na world champion ulit si Reyes dito sa 2002 World Championship. Reyes versus Steve Davis. Congratulations, Efren Reyes. Thank you for watching. Subscribe for more videos. See you on my next video.